Hello mga ubeng, what's up sa inyo? Welcome back to our YouTube channel. Ayan, so nagtataka kayo kung bakit ako naka-face mask. Meron po kasing hindi magandang balita na in-announce sa amin dito sa buong Cavite. Kasi po nag-aalboroto ngayon ang Taal, ang Bulkang Taal. Malapit lang po kami sa Taal, sa Tagaytay po yun kasi malapit dun. Katabi lang po namin. So, kaya naka-face mask ako. Ang bilin sa amin, paglalabas ng bahay, kailangan naka-face mask. Ngayon mga ubeng, kaya ako lalabas ng bahay ay kailangan kong bumili ng request ni Patricia na sopas, pang sopas. Kasi po, kagabi po ay inatake po si Patricia. Ayan. Ngayon po ay masama po yung pakiramdam niya. So, gusto niya mamayang hapunan namin ay sopas para mainit, initan yung pakiramdam niya. Ayan po. Ilalagnat po siya. Ayan. So, ako lang po mag-isang aalis ngayon. Ayan. Ayan ko muna po siya makapagpahinga dyan. And then, isasabay ko na rin yung aming labahin. Ito, marami kami labahin ngayon. Dadalhin ko na lang sa laundry. So, ayan, maambon-ambon na nga. Kaya nga, yung mga taga dito sa Cavite, kung sino yung mga subscribers namin ng mga taga Cavite, pag lalabas kayo ng bahay, mag-ingat kayo. Ayan, mag-face mask kayo kasi yun nga ang bilin. Ang nakita ko sa post nung namin, mayor namin, na kaya walang pasok din ng mga estudyante ngayon, kinancel kasi nga gawa nung ibinubugan ng bulkan na nausok. Kaya kung mapansin nyo po dito sa labas ng bahay namin, parang medyo mapag. Akala nyo kaming parang nasa Tagaytay. Lalo kagabi mga ubeng, sobrang mapag yan. Ngayon medyo umano na yun, medyo nagliwanag hindi kita yung pag Pero ayan, tingnan niyo yung bubong na yan, parang parang medyo mausok. Galing po yan sa bulkan. Kaya mag-ingat po tayo yung lalabas ng bahay, lalo na po yung may mga hika, ayan. Kailangan mag-face mask kasi hindi raw maganda sa kapag naamoy nyo, hindi maganda sa paghinga, mahihirapan huminga. So mag-ingat po tayo. So ito, paalis na ako mga ubeng at ako'y magpapalaba muna din. Diretso tayo ng palengke para bumili ng pang-sopa. So, samahan nyo ako. Let's go! So, yan mga beng, nilagay na natin yung ating damit sa labahan, sa laundry shop. So, babalikan na lang natin siya mamaya. Punta naman tayo ngayon ng palengke para bumili ng pang-sopas ni Patricia. Ayun na, inabot na ako ng ulan. So, let's go na. Maano pa rin, tingnan dito sa lugar na to mga beng, mapag na. Huwayan ng usok ng Taal. Ayan, So, punta na tayo ng palengke bago pa tayo abutin ng malakas na ulan. So, ayan mga ubeng, nandito na tayo sa palengke. Dito sa amin, sa Silang. So, maghahanap na tayo ng gagamitin natin pang sopas para kay Patricia kasi nga siya ay may sakit. So, gusto niya raw kumain ng sopas. Siyempre, ano ba ang mga kailangan sa sopas? Unang-una, elbow. Kailangan natin ng elbow. So, maghahanap tayo ng elbow. Elbow muna. Meron akong binibilihan dito na suke. Bili tayo ng elbow. Ayun. Elbow po na pang sopas. Ayan. Ay, nahulog na. Oh, no! Magkano po ba yan? Yan lang po. Sige po. Ano pa ba kailangan ko? Meron po ba kayo nasa sachet na mantikilya? Maliit lang. So, may elbow na tayo. Elbow. Ay, wala na po. Sige po. Okay lang po. Ayan, yan po. Yan na lang. Sige po. Yan lang po. Elbow at saka mantikilya. Meron na tayo. So, guys. Masarap kasi pag ginisa mo yung bawang sibuyas, ito gamit mo. Yan. So, meron na tayong elbow. Siyempre, ang kailangan, pambayad. Number 1 yun. Shoutout po kay Nate Baby. Dito po kami lagi nabili ng mga paninda namin. Nung nagtitinda pa lang kami ni Patricia, dito kami lagi nabili ng mga kailangan namin. Siyempre, hugot ng pambayad. Ito po. Ayan. So, meron na tayong elbow at mantikilya. So, ang kailangan naman natin ay chicken breast.
So, hanap tayo ng chicken breast, no? Okay. Ayan, thank you po. Nakabili na tayo. Chicken breast naman. Salamat pala. Baby, thank you po. Let's go. Chicken breast naman, guys. Mga obeng, hanap tayo chicken breast. Meron naman tayong bawang sibuyas. So, meron na tayong elbow. Chicken breast naman ang kailangan natin. Para pangsama dun sa ating sopas. Ayan. At tsaka repolyo. Ayan pala. Baka makalimutan ko yung repolyo. Kailangan yung repolyo. So, chicken breast muna tayo. Walang masyadong nagtitindag. Ewan ko kung bakit parang kukuntin tao ngayon. Ayan, hanap tayo ng ano. Ito. Magkano po dito? Galit ka ba? Magkano po? Ito pa? Yung isang ganyan, isang piraso? Pakilo nga po daw niya. Ilan? Isa lang? Opo. Magkano po kaya abutin niya? 83. Sige po, ayan na po. Hindi po ba pwedeng halagang ano lang, mga halagang 70? Yun nga po. Kayo na pong bahala ko. Kasi kailangan ko lang po talaga yung breast eh. Pagsasama ko sa sopas. Magkano po yan? Ay sige po, pwede na po yan. Opo, sige po. Opo, wag na po. At yan ay ilalaga ko rin naman po ng buo. So, meron na tayong chicken breast, mga kubeng. Ayan, nakatawad tayo ng konti. Salamat kay tatay at nakabawas tayo ng konti. Ayan, thank you po. So, ang kailangan na lang natin mga ubeng ay repolyo. Kasi meron na akong bawang sibuyas. May mantikilya na. May hotdog ako dun sa bahay. Meron tayong chicken breast. So, repolyo na lang ang kailangan natin. Kahit maliit na repolyo lang siguro. May natin kung magkano. Tapos babalikan na natin yung ating nilabahan. Hanap tayo ng repolyo. Up, yeah. Kahit siguro wala ng carrots kasi kami pag nagsosopas kami ni Pat, kahit kung nagsopas kami ng matagal na, hindi na kami nag carrots. Hindi totoo yan. So, repolyo na lang siguro. Repolyo. Mahal yung repolyo. Hanap tayong mura-mura lang na repolyo. Hanap tayo. Repolyo. May repolyo kaya ate? Repolyo? Meron mo. Magkano po ang repolyo? 180. Pwede ba yung kahit yung pinakamaliit lang? Opo. Or, hindi ba pwede half niyan? Bibiyakin hindi. Pwede po. Ayun, hindi na lang. Half ng ano lang. Sasama ko lang sa sopas. Shout out na lang para may bawas. Wala ba? Magkano yan? 60 na lang. Ayun. O, may bawas na 3 piso. Bait naman ni ate. Kailangan na lang natin ay pambayad. So, okay na ang ating pang sopas. Layo tayo ng konti at baka tayo maka-copyright. Lang ha. Kuha tayo ng pambayad. So, yan. Thank you ate. Thank you po. Thank you sa repolyo. Thank you so much. So, mga beng, punta tayo sa isdaan. Titingnan natin kung may tindang pusit. Kasi may request si Patricia'ng pusit. Ang tagal na ron niya hindi nakakakain ng pusit. Mahilig po ito sa mga seafoods eh. Kabaliktaran ko naman po mga obeng kasi po ako ay may allergy po ako sa mga seafoods. Ayan. Kaya hindi ako makakain kahit anong seafoods. Mapa-hipon, mapa-crab, basta any kind of seafoods. Pero pag isda, hindi naman. So, titingin tayo ng puset. Pag may nakita tayo, bibili tayo. Pag wala, nako, sorry my love. Iikot-ikot lang tayo dito sa isdaan. Pag wala, ang kulang na lang natin is gatas. So, may nakita akong gatas dun sa may amin, malapit sa amin, Dali.
Mura lang. So, doon na lang tayo bibili ng gatas. Mukhang walang may tinda ng puset kasi dito, kalimitan dito mga ubeng. Kalimitan dito mga ubeng. Tuwing Sunday lang talaga may nagtitinda ng puset. Pag gantong araw, wala. Eh ngayon, Biyernes, eh wala. Ayan, wala. Wala ako nakikita na nagtitinda ng puset. Wala talaga. Puro isda lang. Isda, tahong. Walang puset. Sabi ko na pag Friday, wala eh. Wala mga ubeng, walang puset. So, pasensya ka na lab. Babawi na lang ako sa isang araw kapag araw na talaga ng palengke. Wala eh. Wala talaga. Wala. Sorry love. So, bili na lang tayo ng gatas and then uwi na tayo at gawa ni Patricia. Walang kasama. So, balik na lang tayo ng bahay. Kukunin muna natin yung nilabahan natin. Kailangan natin makabalik na rin agad at walang kasama si Patricia. Ang hirap. Sana nandun pa yung pamangkin ko, sinamahan siya. Ayun, pero sana nga andun pa. So, bibili na lang ako ng gatas mamaya pag uwi. Doon malapit lang sa may pinagpalabahan ko and then uwi na tayo. A few moments later. So, yan mga ubeng, nakuha na natin yung ating pinalabahan sa laundry. Ayan. Ang dami, ang bigat. Ano to, 11 kilos. So, tatawag na lang tayo ng tricycle para makauwi sa bahay kasi tumawag na si Patricia. At ayun, nagising na siya at masama pa ka rin ang pakaramdam. Kailangan na nating mailuto itong dala nating pang sopas. So, uwi na tayo. Tawag na lang tayong tricycle. Ayan, so tinakita na ako. Ayan, hinihintay na tayo nila. Tumawag na sa akin si Patricia eh. Lagnat na lagnat. So, kailangan natin maluto yung sopas para makakain siya, makahigop siya ng mainit na sabaw. So, hintayin mo ako lang. Actually, mga ubeng, sa totoo lang, masama rin yung pakiramdam ko, pero hindi pwedeng hindi ako magpapalaba at tambak na yung marumi namin. Kasalanan mo naman lahat yan eh. Siyempre, at saka wala na kami susuotin pag di ako nagpalaba. Tapos, yun nga, para nga makakain ng masustansya sila. May gulay, kaya basta para sa kanya, eh, gagawin natin kahit masama pakiramdam ko. Sana all. Kaya lab, hintayin mo ako, pauwi na ako dyan. Uwi na tayo. So, ayan mga obeng, andito na po ako sa bahay. Kararating ko lang. Hiningal ako gawa nung damit mababasa kasi inabot tayo ng ulan kanina mga obeng. Ayan. Iinom na lang ako ng gamot ulit para siguradong hindi magkakasakit. Ayan. So, andito na tayo sa bahay. Ang bigat ng damit, 11 kilos kasi. So, andito na po tayo. Ayan si Patricia. Ayan, gising na po siya. Ayan. So, titingnan natin yung temperature niya kung ano na. Kung okay. Kamusta na, lab? Okay ka na? Natin kung anong kumisinat ka pa. Meron pa rin. Dapat umiinom ka ulit ng ano pa. Ng isang Panamax pa na paracetamol. So, mamaya na natin lulutuin yung sopas. Ha? Mamaya na? Mamaya na raw po lulutuin yung sopas kasi maaga pa naman. Ano oras lang ako nakauwi. So, mag-aalas 5. Maaga pa. So, mamaya na natin lulutuin yung sopas mga obeng. Ayan, grabe yung naging journey ko kanina. Uulan. Titila, uulan. Nung nakuha ko na yung damit, biglang umulan. Kaya nagmamadali ako kanina. Kasi sayang, mababasa. Ituyo na yung damit. Kaya nagmamadali akong makauwi at baka mamaya mabasa rin. Kasi to titiklopin na lang, okay na. Ito siya, 11 kilos. Ayan, yung damit na 11 kilos. Kasi pinapalaundry lang namin yung mga obeng kasi nga wala naman kaming washing machine. At wala rin pati kaming tubig pa. So, yung gripo na ano, wala pa. Umiigib pa lang kami. Ayan. So, yun lang mga obeng. Tatapusin ko na yung vlog for this day. Yun nga pala ulit. Inuulit ko po yun sa mga taga dito sa Cavite. Mag-ingat-ingat po kayo pag kayo lalabas po ng bahay. Kasi nga, delikado po ngayon. Yung taal nga po ay
nagbabadyang sumabog pero sana naman po wag. Nagbubuga nga po ng ng usok na hindi maganda sa kalusugan ng mga tao. Kaya yung mga taga dito sa Cavite, paglalabas po kayo ng bahay at importante yung pupuntahan nyo, mag-face mask po kayo. Pero kung hindi naman importante yung pupuntahan, wag na lang kayo lumabas muna. Mag-stay muna po sa bahay hanggat walang paabiso ng galing sa mga balita sa pillbox na okay nang lumabas ng bahay. Kasi nga, sobrang maano yung kapaligiran gawa ng usok. Hanggang ngayon, makaubing yan. Kaya lang ako nakapaghubad na ng face mask kasi andito na ako sa bahay. Pero hanggang ngayon, parang mapag pa rin. Akala mo nga nasa Tagaytay ka. Ayan, andito na ako sa bahay. Kung mapansin nyo, ayan o. Ayan, nakita na. Ayan. Yun yung kalangitan. Ayan. Mapag siya talaga. Pero hindi siya pag. Yun yung usok na nanggagaling sa bulkan. So, yun lang mga ubeng. So, hanggang dito na lang po. Ine-end ko na po yung vlog namin dito for this day vlog. Maraming salamat sa lahat ng laging nag-iintay ng aming vlog. Sa mga taga ibang bansa dyan, kina Sir Kyle Fernandez na nasa New Zealand. Ayan, nagkamali ako. Tapos si Sir Gerald ba yun? Na nasa Canada. Ayan, sana tama na ako. Ayan, shoutout po sa inyo dyan na laging nag-iintay daw ng aming mga vlog na nagpapasaya sa kanila yung kanilang homesick sa ibang bansa. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga Jaysianatics dyan. Maraming salamat. At kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. Click the notification bell. Nabulol na ako. Ayan, para updated po kayo sa aming mga vlog. So hanggang dito na lang mga ubeng. Maraming salamat and see you on next vlog. Bye-bye. God bless.